Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, talagang matindi ho itong si Bato. Sapagkat magkakaroon ho siya ng pag-iimbestiga dito sa pagkakasangkot ng pamilya Duterte sa pinagbabawal na gamot. Ay lulukuhin mo na naman ng taong bayan ba to? Hindi lang ito ang una at huli na ginawa mo na panluloko sa taong bayan, Senador Bato. Anong may nalalaman ka pa bang, may nalalaman kang iimbestigahan ang pamilya Duterte sa pinagbabawal na gamot? Loko-loko ka ba? Nako, ang gusto nating ipunto dito, mga mahal kong taga-subaybay, di gumagawa na naman ho ito ng mga kalukuhan, hakbang dahil para lang maipagtanggol itong pamilya Duterte dito sa kinasasangkutan na halaga ng pinagbabawal na gamot ay bilyones. Ay nagtatangka lang ho ito na pagtakpan ang pamilya Duterte sa kinasasangkutan dito sa gagawin niya po na pag-iimbestiga sa kinasasangkutan na illegal na pinagbabawal na gamot na nabanggit po nating mga pangalan, itong pamilya Duterte. Naku po, sukan-suka na sa iyo, Bato, ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Huwag po kayong alis, ipapakita ko maya-maya sa inyo itong resibo na magpapile ng resolusyon. Hindi ko alam dahil ngayon ay araw ng Lunes kung nakapag-file na ito ng resolusyon sa Senado. Ipapakita ko po mamaya-maya sa inyo. Sapagkat gusto ko lang pong padaanan itong mga kalukuhan, katarantaduhan na ginagawa ni Bato diyan sa Senado. Ginagamit ito ang Senado para lang sa sariling interes ng pamilya Duterte. Itatak mo sa kukutin mo, General Bato, Senador Bato. General ka pa lang before, di ba? Ngayon ay Senador Bato. Itatak mo sa kukutin mo ang Senado. Hindi yan kapakanan ng mga Duterte para gamitin mo at ipagtanggol mo. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman, mga mahal kong taga-subaybay. Nung mga nakaraang buwan ay naghiring ho ito. Ini nakatanim sa puso at isipan naming mga sumusuporta sa adikain at matinong pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho si Bato, ang isa sa mga nagdidiin sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Alam niyo kung bakit? Sino po ang nakakaalala ng hearing diyan sa Senado? Sa kanyang pangunguna, siya po ang committee ng chairman ng dangerous drugs. Siya po ang committee. Mantakin mo ang kalukuhan, katarantaduhan ito, hinayupak na ito. Ito bang dokumento na pinakita ng loka-loka na si Maharloka, na pinipilit ito ni Bato na gawin legit, gawing kapani-paniwalaan dokumento na ang kanyang argumento, na ang kanyang rason ay may butas so ng 2 pancher, anak ng katakot-takot. Sinong nanluloko ito mga kaibigan, isang dokumento na nakasasad sa dokumento ay pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na huhulihin. Kasamaan sa nakalagay doon ng pangalan niya para hulihin dahil gumagamit daw di umano ng pinagbabawal na gamot. At kasama ito si Maricel Soriano. Pinalabas ni Bato na legit ang dokumento na ang kanyang batayan ay may butas, may butas ng 2 pancher yung dokumento ho na pinakita. Ang taking senador ka,
Yan ang batayan mo. Isang dati kang PNP chief. Ang batayan mo na kapag legit ang dokumento ay mayroong butas ng 2 puncher. Tama po ba yan? In relation, kaya ko po nabanggit yun. Ganito na naman ang gagawin ho niyan. Dito sa binabalak niya na iimbestigahan, magkakaroon siya ng parallel investigation. Dito ho, sa pamilya Duterte tungkol sa kinasasangkutan na illegal na gamot na bawal na gamot. Ito po mga kaibigan, bago tayo magpatuloy at bigyan natin ng kaukulang komentaryo, ay gusto ko muna nga ipakita sa inyo na sana ito. Eto. Andali lang ha. Buhato dito sa DCXL News. Nabasahin ko. Nandiyan no ang record sa screen. Basahin nyo po nandiyan. Buhat sa DCXL News, Senador De La Rosa magsasagawa ng parallel investigation tungkol sa panibagong aligasyon ng pagkakasangkot sa illegal na droga ng mga Duterte. Anak ng katakot-takot ka ba to? Sino panlulukuhin mo? Ang laki ng ginagastos diyan sa hearing sa Senado. Tuwing mag-hearing na ginagastusan ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis. Ba't hindi naman kapakipakinabang ng taong bayan ang mga gagawin nyo dyan? Itong binabalak mo na pag-iimbestigahan, sinong iimbestigahan mo? Sinong maniniwala sa iyo dyan? Nag-aaksaya ka lang ng oras instead na kapakipakinabang ng taong bayan at mga gandang usapin ang ginagawa diyan sa Senado. Sa pamumuno mo ay hindi kalukuhan lang yung mga imbestiga na yan. Unang-una, sinong maniniwala sa iyo? Gagawa ka naman ng senaryo na sarili mong kuro-kuro na ikaw lang ang maniniwala. Useless. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Eto mga kaibigan, ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kung hindi haharangin o i-hijack, may nalalampang hijack ito. Ang kanyang resolusyon ay ihahain niya ang resolusyon ngayong Lunes para siyasatin ang mga ibinulgar ng dating intelligence officer custom na si Jimmy Guban sa investigasyon ng Quad Committee ng Kamara. Ito po yun. Sapagkat mayroon pong itong si Jimmy Guban ay tumatayong pong star witness ngayon na alam po natin ayon sa nakuha nating lumalabas sa investigasyon ay ipapasok sa witness protection program para na sa ganun ay tuluyan ng tumistigo laban dito sa asawa ni Vice President Sara Duterte, Mans Carpio at Pulong Duterte at itong si Mans at itong si Michael Yang. Ayan po ang mga mastermind, utak na di umano itong napakarami na pinagbabawal na gamot na smuggle sangkot sila, di ba? Volume, konti-container sa kanila po pala. Ba't noong panunungkulan noon ng dating Presidente Digong ay kawawa ho itong mga biktima nito dahil itong mismong nakahuli na itong si Jimmy Guban ay binaliktad, siya pang nakahuli ay binaliktad do, tinakot at ngayon ho ay nahatulan ng ika nga po abang buhay na pagkabilanggo. Nakakulong po almost approximately 6 na taon diyan po sa kulungan. Parang Laila de Lima ho ang style. Imbis na nagdurusa ho dito, instead na itong si Mans Carpio, Pulong Duterte ang nandiyan ho sa kulungan, at damay din itong dating Pangulong Presidente Digong, dapat silawan sama-sama diyan sa kulungan. Ay hindi ho dahil silang tunay ng utak dito, tunay na kanila. Ayon sa lumalabas sa investigasyon, kanila ito.
dapat sila ang nakakulong ho. But anyway, abangan po natin ito dahil alam ko po desidido itong mga nag-iimbestiga sa Kamara dahil mayroon pong matitibay na ebidensya. Hindi lang po isa at dalawa na magtuturo at magpapatunay na kaya nakulong itong si Jimmy Guban dahil sa impluensya nitong pamilya Duterte sa pangunguna ng dating Presidente Digong. Kung ano ay nabaliktad ang pangyayari. Nakulong ho nang walang kasalanan itong si Jimmy Guban. Ngayon babalik ta rin ang pangyayari. Si Jimmy Guban ang magpapakulong naman dito sa pamilya Duterte dahil gagamitin po niya ang matitibay na ebidensya laban dito, mga kaibigan. So, ang gusto kong ipunto muli, mga mahal kong taga-subaybay, ay wala na dito sa binabalak na resolusyon. Magpapile daw siya ng resolusyon. Itong si Bato, kalukuhan yan. Isang kagaguhan. Niloloko mo ang taong bayan ba to? Sino pang maniniwala sa iyo dyan? Huwag mong gamitin ang Senado. Huwag mong gamitin ang Senado sa katarantaduhan, kalukuhan. Huwag mong gamitin ang Senado sa interes at para pagtakpan ng pamilya Duterte. Huwag mong gamitin yan. Hindi mo pagmamayari ang Senado, pagmamayari ng taong bayan yan. That's why hiniral ka ng taong bayan, pinahiram ka ng kapangyarihan. Hindi mo pag-aari ang iyong kapangyarihan bilang isang senador. Pinahiram ka lang ng taong bayan sa pamamagitan ng mga boto. At yung pinahiram na kapangyarihan mo na yan, huwag mong gawin ng pambayad utang. Patungkol ho. Huwag mong gawin na pambayad utang ang iyong kapangyarihan bilang isang senador sa pamilya Duterte. Gumawa ka ng paraan para makabayad ka ng utang na loob kay Duterte. Maraming paraan na legal. But itong ang pwesto mo sa gobyerno bilang isang senador ay huwag mong gawin na pambayad utang. Gawin mo ang pwesto mo sa gobyerno na ika nga po magsilbi ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas sa taong bayan. Huwag mong gawin pambayad utang ang pwesto mo kay Duterte. Alam mo naman kaya naging senador ka dahil kagagawan ni Duterte. Naging PNP chief ka dahil kagagawan ni Duterte din ng kabanguhan pa. Nadamay ka sa kabanguhan. Pues ngayon damay ka din sa mga kasalanan na iyong ginawa ni Duterte, damay ka din. Hindi ko na isa-isahin kung anong kasalanan ho yan, mga kaibigan. At napakarami, baka tayo maubusan ng oras. Bueno mga kaibigan, sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto. At useless po yan, harangin po natin sa pamamagitan po ng inyong public opinion komento. Diyan po sa comment section. Itong mga kalukuhan na ginagawa ni Senador Bato, diyan po na balak niyang imbestigahan. Ito pong illegal na pagkasangkot di umano nitong pamilya Duterte sa pinagbabawal na gamot. Mantakin mo, siya pa mag-iimbestiga. Sino pang maniniwala sa iyo dyan? Lumalabas lang na niluluko mo ang taong bayan. Bato, muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.